Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media na booking na nga ang totoong plano ni Liza Tanas dahil pumuslit na nga ito papuntang Dubai. Dito nga natin makikita na talagang iiwanan nila ang bansa natin. Mula nga nung nagbabala sila na papasabugin nila ang palasyo, dito natin makikita na papabayaan na lamang ni Kuting ng Norte ang kanyang nasasakupan dahil pati siya ay nakahanda na rin para umalis sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita na talagang hindi nga naglilingkod sa taong bayan itong si Kuting ng Norte na ito dahil ang gusto lamang niya ay mabawi ang kayamanan ng kanilang pamilya. Ngunit dito man natin makikita na totoo nga ba talaga ang sinasabi ng tao noon na talagang korap ang mga pamilyang ito. Dito natin mapapatunayan na pinatunayan na nga ni Kuting ng Norte na ito dahil wala siyang paninindigan, wala siyang prinsipyo at higit sa lahat ay isa itong manggagamit. Dito natin mapapatunayan na kaya pala talagang nanggagaliiti sa galit ang iba pang mga opisyales at iba pang mga sundalo at men in uniform sa kanya dahil nga sa kanyang ginagawa na kabalbalan at talagang hindi naglilingkod sa taong bayan ang pakay na ito. Matatandaan natin at kung titignan natin at bubusisihin ng mabuti, magdadalawang taon na, ngunit meron ba tayong nakita na pinapasa na ni Kuting ng Norte ng mga batas at talagang pagbabago ng bansa natin? Meron nagkaroon ng pagbabago, ngunit puros krimen naman ang pagbabago, hindi sa kabutihan. Dito nga natin makikita na banat ng maraming netizen na mas magandang bumaba na lang ito sa pwesto at umalis na talaga ng tuluyan sa bansa at huwag nang bumalik dahil wala siyang prinsipyo at walang dignidad at bayot pa ito. Panoorin nga natin ang buong detalye at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video at para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Regarding ito sa ating breaking news na si Liza Tanas ay nasa Dubai. Pumuslit siya papuntang Dubai dahil siya ang presidente at siya ang nagmamanage ayon sa ating source nitong Maharlika Fund. Kaya dapat ay nakaalarma ang taong bayan. Mga kababayan, kung babalikan natin itong issue sa Maharlika Investment Fund na minadali ito ng Congress. Remember na ipasa ito nila Tambaloslos, nila Sandro, nila mga adictos benedictos. So minadali ito nila para maging maisakato para nila. So kung naalala ninyo, nagtatalo-talo tayo dati at nagsasalita kayo dahil ang pondo dito ay kukunin sa inyong mga pensyon, di ba? At sa SSS, sa GSIS. At ito nga ay later on, binawi nila at kukunin na lamang sa Land Bank, sa DBP, which is yung una nilang, ang sinasabi nila dito, nung last year, na ang initial nilang puhunan ay 75 billion pesos. Okay? Pero actually, nung in-interview yung kanilang ang Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Fund na si Rafael Consing. Actually, hindi natin to nababalitaan kung ano na nga yung update dito sa Maharlika Investment Fund na ito. So, itong Maharlika Investment Fund ay sinasabi nila sa atin, tayo ay mag-i-invest sa local and international market para makatulong sa ating sambayan ng Pilipino para kumita ang bansa natin. Pero ang question, mga kababayan, dahil sa ating na breaking news, okay, na ipahatid sa atin ang impormasyon, bakit si Liza Tanas ay nag-private plane at kasama niya itong Chief Executive Officer na si Rafael Consing? Bakit siya? Bakit si Liza ang namumuno dito? Bakit siya ang nangunguna? Sabi nga natin kanina, wala po siyang mandato. Nasa Dubai siya ngayon para mangutang. Okay? Kausap niya ang mga finance people ng Dubai, ng bansang Dubai. Bakit si Liza? Akala ko ba
ang sinasabi ng baka ng inang bangag na gobyerno at Congress ay magtatalaga sila ng mga officers, ng mga eksperto pagdating sa finance para mamuno o paano ilagay itong pera ng ninyo, pera ng taong bayan para i-invest. So bakit si Liza Tanas? Bakit itong ginayupak na to ang lahat na lang na pinuno sa, sabi nga ni Attorney Glenn Chong, national problem. Kaya dapat ninyong i-echo ito, dapat ninyong boljakin itong ginayupak na gobyerno ni Bangag na lingid sa ating kaalaman. Ang dami nagtatanong sa akin, Miss Maharlika, ano na ba ang nangyari sa Maharlika Investment Fund? Wala naman ako maisagot sa inyo dahil unang-una, hindi natin alam dahil hindi nga tayo ina-update ng gobyernong ito. At hindi tayo ina-update nila at dapat ang mag-update talaga niyan yung gobyerno, which is meron silang presidential communications at ang mga media, ina-update tayo kung ano na ba ang nangyayari. At itong pagpuslit ni Liza papuntang Dubai ay isang pagtatraidor, pagtataksil sa ating bayan. Unang-una, mga kababayan, wala pong mandato itong hinayupak na babaeng ito at hindi siya itinalaga dyan bilang isang officer o para mamahala nitong investment fund Eklabush na ito. Pinagtatalunan na natin ito last year pa nung naipasa ito dahil nga ang kukunin nilang pera dito, yung pera ng mga retirees, ang pera ng mga pensioners o ang pera ng bayan. Di ba? Ang sinasabi nila dito mga kababayan na kailangan natin magkaroon ng ganitong klaseng wealth fund para nga umangat ang ating bansa at nga mag-invest sila sa infrastructure, sa agriculture at kung ano-ano pa mga ek-ek para tayo ay maging masaganang bansa. Dahil syempre ang pera ng ninyo ay invest daw. Pero ang question, bakit ayon sa ating source ay pumunta sa Dubai para mangutang? Bakit ito sinisikreto? Okay? Bakit ito sinisikreto sa taong bayan? Sinisikreto ng media o walang alam ang media na ito ay tumatakas na si Liza pumupuslit ng hinayupak para kayo ay ilulubog na naman kayo sa utang. Bakit kasama niya itong officer na ito na si Consing? Bakit si Liza ang nakikipag-meeting dito mga kababayan? Bakit siya? Yung jutang ginemes na yan, ulit-ulitin ko, yung Addictus Benedictus Polboronic, Bartek, bakit siya ang namumuno dito sa Maharlika Fund? Kasi ang intensyon nila mga kababayan ay talagang lokohin kayo at hindi i-invest yan. Yung invest, chika-chika, boom-boom lang yan. Pero mangutang na mangutang at i-shoot sa kanilang mga offshore accounts later on o baka yung part na nga dito, ang part ng perang ito dahil sinabi ni Consing sa kanyang interview like I think January of this year sa isang website, sinasabi niya na kailangan nila ang Maharlika Fund ay kailangan ng 2 billion. Actually, they need, sabi nila dito, tingnan ko lang, kailangan nila ng $2 billion, right? Para panimula, okay? To start up, para makapag-invest ay kailangan nila ng $2.3 billion from Land Bank. Yung sinabi ko kanina na 75, was it 75 billion? Okay, tama ba? Tignan natin. Okay, yung sinasabi ko kanina, initial pa lang yun. 75 billion pesos. We're talking billion. Okay? Pero ngayon, ang sinasabi nitong officer na Chief Executive Officer na si Rafael Consing ay kailangan ng 2.3 billion mula sa Land Bank, sa DBP at sa iba pang mga other government resources natin. Okay? Katulad ng PAGCOR, saan pa ba sila kukuha? Okay? Tignan natin. Ito. Kailangan daw nilang bunuin ng $2.3 billion yon sa DBP, Bureau of the Treasury, Bangko Sentral ng Pilipinas, PAGCOR, ayun.
Yun ang mga department ng gobyerno na kailangan makakuha sila ng total of 2.3 billion ngayong taon na ito to invest. Pero ang question, bakit ngayong araw dumating si Liza sa Dubai alas 10 ng umaga kasama itong si Chief Executive Officer Kunsing? Yun ang isang, sabi ko nga sa inyo, ang red flag dito sa ginagawa ng hinayupang na to. Ligid sa ating kalaman, buti na lang may mga mababait na puting ahas na nagsishare nito sa inyo ng information. Pero ang isa malaking katanungan, bakit kailangan mag-private plane ng lasinggerang si Liza Tanas? At bakit siya ang kasama ni Kunsing? Yan, dun pa lang tayo sa tanong na yan. Doon na magkakatalo na niloloko kayo ng gobyernong bangag. Saan nila dadalhin ng pera? Kukuha sila ng $2.3 billion, not peso, billion dollars from Land Bank, DBP at iba pang mga government resources natin, tapos mangungutang pa, ayon sa ating source sa Dubai. Hindi pa nga sila nakapag-start ng invest. Ang sabi nila, mag-i-invest sila, i-invest nila ang pera para sa inyo, para sa ating para sa inyong paglago, 'di ba? Dahil ang goal nitong ng fund na ito ay para nga magkaroon ng mga mag-invest sa mga local, international project para mag-generate ng revenue. Pero instead of mag-generate ng revenue, bakit ngayon nangungutang pa tayo based dun sa ating source? Bakit tayo mangungutang sa Dubai? 'Di ba? Kasi ang purpose nito para makapagpondo tayo dun sa mga infrastructure projects para kumita tayo, makikipag-partnership sa private private partnership sa mga private businessman para kumita yung pera at para nga tayo ay umunlad. And anyway, sabi nga kung natatandaan ninyo yung mga magagaling sa finance na sinasabi itong Maharlika Investment Fund ay hindi akma sa Pilipinas kasi wala tayong mga surpluses, which is yung mga sobrang kinikita. Sobrang kinikita sa iba't ibang ahensya ng gobyerno from our Department of Treasury or sa BIR kung saan sobra-sobra yung mga nakokolekta nating taxes. Kumbaga, yung sobra na ito, right after na punan mo yung pangangailangan ng buong bansa. Ano yung mga pangangailangan ng bansa? Let's say, na ibigay natin ang mga like pension, healthcare. Kumbaga walang nagugutom. Kaya sanabi ng mga eksperto na hindi ito akma sa atin sa Pilipinas kasi wala tayong ganyang sobra-sobrang pera. Yung sobra na tinatawag sa layman's term na sa isang pamilya, pinakain mo na lahat ng mga anak mo, nagbili mo na ng damit, nakapasyal na sila, okay na sila. Tapos may sobra tayong bilang isang family, si tatay may sobrang 5,000 kunyari. Tapos i-invest niya kung saan man yon. So, sabi ng mga eksperto, hindi akma sa Pilipinas. Number one, kasi corrupt ang gobyerno sa Pilipinas. So last year pa lang, naririnig nyo, sinabi ng mga nagpapaliwanag na hindi dapat tayo pumasok sa ganyang investment. Kasi nga, numero unong corrupt ang Pilipinas, nanakawin lang yung pondo. At dapat punan muna yung pangangailangan ng taong bayan at kung may sobrang pera, which is yung surplus nga, may sobra, doon tsaka tayo mag-i-invest. Pero bakit gustong kinukuha na nga ng bangag na gobyerno itong almost 2.3 billion. Hindi pa nila nakompleto $2.3 billion. Ang sabi ng kanilang executive officer na si Kunsing, within this year daw, last quarter of the year, ay makukumpleto na nila yung 2.4 billion US dollars para dito sa investment fund na ito. Kaya nga ang question natin, bakit pumuslit si Liza sa Dubai? Ngayong araw dyan, alas 10 ng umaga kanina dyan sa Dubai, ay nag-private plane siya para humingi ng ng utang o mangutang sa bansang Dubai. Nasaan ulit ang mga pledges na sinasabi ni Bangag Jr.? Bakit hindi niya kunin itong mga pledges na ito na sinasabi niyang bilyon-bilyon na sa
pag-ikot niya sa buong mundo na may mga bansa na nagpe-pledge na mag-i-invest sa atin. Bakit mangungutang na naman tayo sa Dubai? Bakit hindi kunin kung merong mga pledges na ilagay dito sa sinasabi nilang Maharlika Investment Fund? So ito ay gaguhan, mga kababayan. Sabi ni Chin Chin Ising, yes, investment sa bulsa nila. May naramdaman ba kayo na umangat? Ulitin natin, ang mga infrastructure sa bansa. Mayroon ba siyang mga naipatayong very nakikita ninyo na talagang pinakikinabangan ng bayan? Kasi ito yung isa sa mga layunin ng Maharlika Investment Fund para para mamumuhunan tayo sa lokal at sa international para tayo kumita ng pera. Kaya nga, ang gamit sa pamumuhunan ay pera ninyo. Pero ang question, maliban sa 2.3 billion na gusto nilang makumpleto within this year, bakit mangungutang na naman tayo? Hindi pa nga tayo nagsisimula sa pag-i-invest through infrastructure, digital eklabush nila, through kung ano-ano man, healthcare, whatsoever. Bakit mangungutang? Bakit hindi pa nagsisimulang mag-invest? Kasi baka naman naubos na ang pera. Baka naman ang nakikita na lang natin ay figure laway lang. Pero ang actual pera ay na-transport na o na-transfer na sa kanilang mga offshore account. Bakit kailangan pumuslit si Lisa papuntang Dubai ayon sa ating source, A1 information? Mga kababayan, kaya mga jutang ginis na media na to, laging mga nahuhuli o mga sarado utak o dahil takot kayo sa bangag na gobyernong ito. Di ba? Maliban pa sa mga binabayarang officials, mga directors, I believe kung tama yung pagkakatanda ko, di ba, ang sabi, magtatalaga sila ng mga tao, like maybe 20, 30 people na nasa board, directors, at yung magmamanage itong investment na ito. Kaya nga ang question natin, bakit si Lisa? Bakit siya ang nakikipag-usap? Kasali ba siya dito? Yang hayop na yan, wala siyang mandate, wala po siyang mandato. Buti sana kung inassign siya. Nimbangag niyang asawa, ni Marcos Jr., okay, sige, transparent sila na in-announce si Lisa Tanas na ikaw ang mamuno dyan. Ikaw ang isa sa mga officers dyan. Wala naman. Ibig sabihin, panglilin lang. Pangloloko. Walang investment na nagaganap. Puro lang ngak-ngak. So binabayaran lang itong mga taong nandiyan dyan as officers. I don't know magkano ang sweldo nila. Kung 30 sila, like kunyari, paglagay na lang natin 200,000 a month sila. O how many millions yan mga palangga? Doon pa lang sa sweldo ng mga ginayupak na ito, luging-lugi na yung bayan. Wala pa yung kickback. Wala pa yung impact. Kasi kung hindi corrupt, you know what, this investment, kung tayo ay sobra-sobra ang pera natin, maganda naman ang mga investment. Okay? Kahit ako may maliliit akong investment sa buhay. So maganda naman ang investment kung hindi na nakawin. Kaso kung mismo ito walang mandato na si Lisa ay pumupuslit papuntang Dubai para mangutang, nasaan na itong 2 billion na ito? O sabihin mo na lang kung hindi pa na nakukompleto ngayon 2024 kasi 2.3, sabihin mo na lang 1 billion. Nasaan na ang 1 billion? Bakit hindi i-start up yan? Bakit hindi yan ipuhunan right now? Bakit lumilipad sila? Bakit pumupuslit gamit ang private plane? Ilang milyon, ilang alak na naman ang nilaklak ni Lisa at nalasing pagbaba sa Dubai. Nasaan yung mga development projects na yan? Bakit wala? Yun yung sinasabi natin mga palangga. Ginagago tayo nito. Kaya nga minadali nila noon, di ba? Minadali nila ng bonggang-bongga. Ang daming, only this, itong Maharlika Investment Bill na ito, na isinabatas nila, na inofficial nila na yun na maisa katuparan, ang minadali nila. We're talking about billions of US dollars. Not peso, US dollars. Kaya nga tanongin niyo yung mga sarili, bakit si Lisa Tanas ay tumakas, pumuslit ngayong araw papuntang Dubai? Yan ang alamin, yan ang i-comment ninyo sa kanyang Facebook at sa Facebook ni Bangag. Sabihin nyo, bakit pumuslit si Lisa sa Dubai at mangungutang doon sa Department of Finance ng Dubai? At bakit sikreto?
Bakit sinisikreto sa taong bayan? Meron bang national, ano tawag dito? National security threat dito? Wala namang threat dito. Wala silang dapat itago dito. Kailangan sila ay transparent, mga palangga. Kaya yun na minadali para madali rin ang kanilang pagbulsa dito. Siguro gagayahin nila yung sa Malaysia, di ba? Yung investment fund na very famous dyan. I-google nyo na lang. Na ilang bilyong dolyar din ang na-sindikato doon ng mga tiwalis sa Malaysia. Yung yung 1MDB. Alright? 1MDB Sovereign Wealth Fund ng Malaysia. 'Di ba? Anong nangyari doon? Ninakaw 'yun. So baka ito yung pattern na gustong gawin ng gobyerno ni Bangag na nanakawin din nila ang perang bilyong-bilyon. Kasi baka nararamdaman na nilang sisipain na sila o hilain na sila ng taong bayan, kaya nanakawin na nila itong Maharlika Investment Fund na ito. Imagine nyo, di ba? During that controversy sa Malaysia, how much money ang ano doon, ang ninakaw nila? 4 to 7 billion US dollars. Kaya magkakapal talaga ang mukha nito ng gobyernong Bangag, magtataksil talaga sila kasi mga kababayan, wala silang hiya. Wala silang interes na ibangon ang inyong buhay, ngunit ang interes nila kung paano na sisimutin ang mga pera ng ninyo. Pera ng lahat, taxpayers' money. Pera ng lahat ng mga nasa Pilipinas. Lahat ng pera ng gobyerno ay gusto nilang simutin. Kaya nga minadali yan. Ngayon lumalabas na. Nakita ninyo. Ulit-ulitin natin. Bakit si Lisa ang namumuno? Kaya nga dapat hindi ito isipinasa. Kasi kung matino sana yung gobyerno natin, kung para silang mga pure and pristine na talagang walang bahid ng kakakurakutan, dito tayo magtatrust. Tangina, ito nga lang yung kape nagbenta sa Malacanang. Mga hayop. Dito nga natin makikita na talagang will-inform nga itong si Madam Maharlika, talagang isinisiwalat niya sa taong bayan kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob mismo ng Malacanang. Kaya naman wala na itong takas si Kuting ng Norte at pananagutin na dapat ito ng batas at iimbestigahan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.